So, magandang umaga sa inyo. Tuloy na natin ang ating serye sa SPS. Pag-aralan naman natin yung nanomaterials. So, ano nga ba ito at bakit napaka-importante ng nanomaterial sa panahong ito? Kung papansinin mo yung picture, so napakaganda ng nanomaterial. Itong si Iron Man. Nakita natin paano nag-improve yung kanyang armor o yung kanyang Iron Man suit. Ayan. So, ito yung nanomaterial or nanotechnology. Ito ay ginagamit sa materials, manufacturing, and processes. Pati sa mga teknolohiya. Ito ay ginagawa at ini-enhance yung mga materyales para mapaunlad ang ating technology at buhay ng tao. Example, itong nasa upper right side ng picture, nakita natin paano nag-enhance yung t-shirt. Naging water repellent siya. Ganun din yung mga windmill, may mga nanomaterials din yan. Dahil ini-enhance niya yung tibay, strength, and corrosive resistant ng impeller ng ating windmill. Dahil sa ganito kataas na height, napakalakas ng wind pressure dyan or wind velocity. So, at prone pa ang windmill sa bagyo, init, lakas ng hangin, init-lamig. So, kailangan matibay. Pinapatibay ito gamit yung nanotechnology. So, ano nga ba yung nanotechnology? Gano'n naman kalaki ito? Kasi kung nakita niyo yung picture ni Iron Man, unti-unting nako-cover yung kanyang katawan ng armor. Bits by bits. So, nanotechnology, 10 to the negative 10 ang laki niyan. Or ito yung pag-aaral between 1 to 100 nanometers. So, itong ganitong kaliit na bagay, itong mga materyales na to, ay malaki ang impact niyan sa materyales, sa technology. Para mas ma-imagine natin, ito yung meter, centimeter, millimeter, 10 to the negative 3 ng millimeter, micro, 10 to the negative 6. Ito yung nakikita ng mga microscope. Then sa nanometer naman, 10 to the negative 9. So, yung micro, atin mo pa ng 1,000. So, this is yun na yung nanometer. Mas maliit sa nanometer, picometer, 10 to the negative 12. Femtometer, 10 to the negative 15. Atometer, ito na yung ito na yung size ng atoms and molecules. Sa atometer, 10 to the negative 18. So, para mas ma-imagine natin, ganito kalaki yung nanomaterials or nanoparticles. Ito yung tennis ball, 10 to the 8 or this is centimeters. Kung minove mo yung 0 ng 8. Then we have pencil tip. Millimeters na to, 10 to the 6. Galing sa base natin. Micrometer, cancer cells, bacterium, virus. Tapos dito papasok yung nanomaterial. Between glucose and virus. Tapos yung mga atoms na sobrang liliit na, dito na yan sa mas maliit na yon. Tulad ng H2O. So atoms na lang yan. So papansin niyo may iba't ibang itsura itong nanomaterial. Iba-ibang klase din. Merong fullerene. Kita nyo yung fullerene, shape niya, bilog. Nanoparticles or mga carbon nanotubes. Ayan, mukhang tube or cylinder. Then we have antibodies. So, ganyan kalaki at ito yung iba pang forms ng nanomaterial. So, para mas may imagine, ano nga ba yung nanometer? 10 to the negative 9 or kung titingnan mo, yung diameter ng buhok is 100,000 nanometer, hatiin mo ng 100,000 yung diameter ng buhok mo, ganun kalaki yung nanometer. Ang DNA naman ng tao ay nasa 2 nanometers. So, para mas may imagine pa, no, ito yung diameter, 100 microns or micro or 100,000 nanometers. 100 nanometers. Or pareha siya ng papel, yung kapal ng papel.
So, hatiin mo ng 100,000, that is 1 nanometer. Ganun kaliit or hindi na siya visible. Micrometer nga, hindi na makita. Paano kaya itong nanoparticles? Pero kung imagine mo, napaka-powerful niya, no? Mamaya pag-aralan natin sa technology. Ngayon, papansinin nyo, meron palang mga natural na nanotechnology around us. Okay, example, ito muna tayo sa right side, yung gagamba, spider silk. Kung papansinin mo, parang malambot lang yung sapot ng gagamba, pero nagkakamali kayo. Dahil itong spider silk na to, ay kapag pinagsama-sama, ay napakatibay po niyan. Example itong rope na to, nagawa sa spider silk. So kapag pinagsama-sama mo yung nanomaterial, it can create napaka-powerful na material. Ito, mas matibay pa sa lubid ito, itong silk rope na to. Of course, mahirap nga lang gawin, maproseso siya, kailangan ng matinding technology para makagawa nito. Pero ang resulta naman, napakatibay na materyales. So this is 100 feet spider silk rope. Tapos ito naman, balikan natin tong butterfly. Kung papansinin nyo, yung pakpak pala ng butterfly ay nanomaterial din, no? It composed of multi-layered nanoscale structure. So ito siya. Ito ay nagkikreate ng brilliant colors at sinished niya yung water and dirt. So hindi siya kinakapitan ng water and dirt dahil yun nga, may lapit sa paglipad kapag kinapitan yun. So that is nanoscale structure ng butterfly wings na inadapt ng pintura. Kaya nagkaroon tayo ng dirt resisting na pintura. Ito, roof guard. Dahil importante sa bubong, importante yung walang alikabok. Dahil yung mga alikabok, kapag nabasa ng ulan yan o nagkaroon ng moisture, magiging putik yan and yun yung magkakos ng kalawang sa mga bubong. Okay? So, ganyan ka-importante yung nanotechnology. Hindi lang yun. Meron din tayo sa katawan natin. Tulad ng red blood cell, meron 10,000 nanometers. Tapos, na nagdadala ng hemoglobin, na ang laki ay 5.5 nanometers, na nagdadala ng oxygen sa ating katawan. Ang DNA natin, it is 2 to 2.5 nanometers in diameters. Yan, meron din tayong nanotechnology sa katawan natin. So, napaka-importante nito para tayo mabuhay. Then, we have sa cellphone, yung mga transistors, mga circuits, chips. Kaya napakaganda ng cellphone, ang ganda ng display, napakagandang gamitin. Hindi lang cellphone, pati mga laptops, TVs, gadgets. It is because of nanotechnology. Because yung mga chips, mga boards, composed of nanotechnology. Ito ay nanometer transistor was first introduced in 2016. Ayan. Yung ginagawa pa niya, pinapaganda niya yung kulay, lower energy consumption, at mas mahaba ang buhay ng mga gadgets. Kaya titibay ng mga cellphones din ngayon. Ito, mayroon tayong short video rito kung gaano natin ma-imagine kung gaano kalaki yung chips or electronic components ng gadget. Microscope lang sumuko at marami pang makikita doon. So, napaka-powerful ang nanotechnology. Okay? Meron pa sa ating hospitals. Ayan. Ine-enhance niya yung medical imaging for diagnosing ng mga sakit sa katawan. Also, pati yung mga nano-coatings on artificial joints. So, bakit sa nano? Ito yung kapag na-injury ka, yung mga implant, mga bakal na implant,
Dahil ito ay nakapagpatibay. Para matibay yung implant doon sa katawan. Example, kailangan ng suporta ng organs. So, lalagyan ng ano yan, implant or bakal or karoon ka ng injury. So, kailangan ano siya, nano coatings. Dahil kung hindi siya nano coatings, possible na kalawangin sa loob, karoon ng corrosion, or magbed, bumigay, and para ma-reduce din yung chance of rejection ng body kasi possible kasi baka ituring ng antibodies na foreign object yung implant. So, pwedeng mamagayon at mabulok. So, ginagawa ng nano coatings sa sobrang liit niya ay para hindi atakihin ng mga antibodies yung implant. Ganun din, no? Yung imaging nga or iba pang mga tools na pinapasok sa katawan by nanotechnology, nakaka-detect ng mga sakit for diagnosing and also for treating cancer. Marami pa yan. Marami pa yung may bibigay dyan. Ganun din sa building construction. Sinabi ko kanina, yung mga paints na dust-proof or dust-resistant paint, ayan, self-cleaning ang tawag doon, pati pampatibay din. Tapos yung mga bintana, meron ng UV light protection. At also dahil hindi nga nakakapasok yung init sa building because of this protection, hindi na masyado mainit at hindi mapapagod yung aircon. So makatipid ng kuryente. Also yung mga tints, no? Mga nano-ceramic tints sa sasakyan, na-apply din sa mga windows ng buildings. Okay. So meron tayong short video rito para mas maintindihan pa yung nanotechnology. Carbon Lodi. Ayun. So carbon lodi daw, no? So, bakit niya hinalintulad yung yun nga yung pagsapok doon sa ulo, no? Ni Kiko Matos doon sa carbon lodi. Dahil para daw ulo daw ni Kiko Matos yun nung tinampal, no? Kasi hindi daw na-deform, so antibay. So, ganun din, kung papansinin mo yung biker na to, nabuhat niya yung bike ng isang kamay, tapos napakatibay pa na parang ulo ni Kiko Matos. So, ganun yung carbon. Mamaya pag-aralan pa natin yung allotropes ng carbon sa nanomaterials. So, carbon, ang ginagawa sa mga parts niyan, pinapagaan, also pinapatibay pa. Okay, so ito sa material sa sasakyan, ginagamit na gamit ang nanotechnology, lalo na kapag racing car, no? Pinapagaan niya at pinapatibay pa. Sa mga solar panel natin, in-enhance kasi ng pinapatibay, di ba? Ng nanotechnology solar panel na expose sa init, lamig, bagyo. Also, ini-enhance na yung electrical conductivity para mas maraming ma-harvest na kuryente yung solar panel. Biology, education, computing, sa technology natin, semiconductors, medicine, also biotechnology, sa mga genetic engineering, GMO. So, para ma-arrange mo yung DNA, kailangan mo ng nanotechnology. Okay. Benefit sa nanotechnology, sinabi ko na nga kanina, mas magiging efficient yung ating mga energy harvesters devices, tulad ng solar panel, at mas nagiging energy saving yung ating mga gadgets. Ayan, ang ganda ng mga tools for treating cancer, bandages, prevent infection, nasabi ko na kanina. Yung mga materials mas matitibay na at mas magagaan, tulad sa buildings, airplanes, automobiles. Pati sa pag-create ng malinis na tubig, drinking water, dahil alam natin nakakontaminate na yung ating lupain. Paano nga ba na-filter or nalilinis yung mga tubig na yun? Ayan, no? Kung meron kayong water station, makaka-relate kayo dito or may filter kayo sa bahay. So, filter, may dadaan ng tubig sa filter na maraming butas. Ang usapan dito, yung laki ng butas o pores ng filter. Kung microfiltration ka, kaya mo lang i-filter is suspended solid,
or bacteria. Ito yung laki ng butas is micro. Kung sa ultrafiltration, kaya na virus. Kung sa nanofiltration, yung mga impurities ng tubig, minerals in the form of multivalent ions. Sa salita ng butas niyan, 10 to the negative 9 na yan. Ito, mas mababa pa sa nano, which is reverse osmosis. Dito talagang lahat ng minerals, impurities ng tubig, virus, bacteria, suspended solid. Talagang purong tubig lang yung dadaan dito. Pero sa reverse osmosis, kailangan mo ng napakalakas na pressure dito para maitagos mo doon sa reverse osmosis. So yung laki ng butas ng reverse osmosis, na siya, 0.1 nanometer na. So dito talagang purong tubig. Ang tubig dito ay hindi na conductor ng kuryente. Kasi yung ions ang dahilan kaya naging conductor ang tubig. Okay, so ulitin natin, ang nanomaterials is 1 to 100 nanometers ang laki. It can be nanoscale, 1 dimension, ito yung mga films, surface films. 2 dimension, 2D, strands or fibers. 3 dimension naman, 3D, mga particles na. May aralin natin yan. Mga itsura ng nanomaterial. Tapos, pwede ring single, fuse, agglomerated forms, pwedeng sphere, tube, or irregular shape yung mga shape ng nanomaterial. Ito, isa sa mga allotrope ng carbon, itong fullerene nanomaterials. So, dalawa itsura niya. Pwede siyang sphere, ito nasa lower left natin, or pwede siyang tube. Ayan, ang ginagawa nito ay meron siyang napakatibay, mechanical strength. Hindi siya madaling ma-deform, hindi siya madaling maputol or mag-break. At ganoon din, yung electrical conductivity ay ini-enhance niya. Kaya napakaganda nito sa mga solar panels. Ang fullerene ay merong 60 atoms of carbon. So kaya napakatibay niya at napakaganda niya. Okay? Tapos naman, ang fullerene naman, ang other term for fullerene is Buckminster fullerene or buckyballs kasi para siyang shape ng soccer ball. Tapos naman meron tayong carbon nanotubes. Ito naman iba naman ang ginagawa nito. So matibay siya at matigas to. So meron siyang thermal conductivity, hindi siya madaling uminit at lumamig. Hindi siya madaling mag-expand or lumiit nga. Matibay siya at maganda yung kanyang electrical properties. Napagandang conductor. Kadalasan ito ay ginagamit sa structural material katulad sa mga buildings para mas tumibay pa. Lalo na sa Middle East, napakainit ng klima doon. So, kailangan maiwasan yung thermal expansion ng mga bakal para hindi masira ang building. Ito na, banggit ko na kanina, ginagamit ang nanomaterial sa wastewater treatment, electrical application, sa mga gamot, electronics, biomedical, etc. Ngayon naman, pag-aralan natin kung paano ba ginagawa yung nanomaterial. So, sa paggawa ng nanomaterials, ang kino-consider dito yung surface. Kung rough surface ba siya, kung smooth, nanoparticles, anong itsura niya, anong shape niya. Then, yung nanoporous materials, yung pores, yung mga butas ng nanomaterial natin, katulad ng nasa picture na to. Yung mga pores. Tapos at tinitingnan dito yung kailangan size. Of course, kailangan pasok sa 1 to 100 nanometers. Then, okay yung kanyang chemical composition. Yung kung anong gusto mo, yung tibay niya, yung kanyang thermal conductivity, ay pasok dapat. Tapos yung crystallinity, hindi ito yung mukha siyang crystal, kundi ito yung pagka-solid niya. Kailangan compact at solid siya. Tapos kapag naman gumagawa tayo ng nanomaterial, nakaka-apekto yung temperature. Mamaya i-discuss natin yung process paano gumawa ng nanomaterial. Kasi sa paggawa ng nanomaterial,
Possible tumaas ang temperature or maapektuhan yung chemical components ng material. pH level, kailangan neutral. Concentration, chemical composition, yun nga yung mga thermal conductivity, electrical, mechanical, surface modification, at process control. Ito yung mga process. May dalawa tayong process, top-down at bottom-up. So, sa top-down, so galing sa malaki, sa micro, paliliitin mo siya ng gamit ng machine. So, from micro, gagawin mo sub-micro, then nano. Ang process nito, pwedeng nano lithography or milling process. Mamaya pag-usapan natin, focus tayo sa milling process. Tapos, sa isa pang paggawa is bottom-up. Dito, baliktad naman dito. Magsisimula ka sa maliit, dadalhin mo sa nanometers. Magsimula ka sa atomic level, atoms and molecules. Tapos, palalakihin mo siya, pagsasama-samahin mo sa process ng supramolecular structures. Example nito, aerosol, sol gel, precipitation. Tapos, papuntang nanomaterial, bottom-up. So, yun ang pinagkaiba. Ulitin ko. Top-down, simula malaki, paliliitin. Bottom-up, simula sa maliit, palalakihin. Ayan, pag-aralan natin yung top-down. Sa top-down dito, ika-crush mo or parang gigilingin mo yung materials para maging nanomaterial siya. Gamit yung milling process. Ngayon, so removal of material. Ito yung machine niya, yung milling machine. Pero ito yung ginagamit sa nanomaterial. Meron siyang nanoscope. Ayan siya, no? From basic material, ng centimeters, i-grind mo siya. Coarsely grinding, micrometers, hanggang sa maging nanometers siya. Fine grinding. Okay, ano ba yung milling process, no? So, ito yung crushing of microparticles or removal of pieces. Yung i-break mo siya. Kadalasan ginagamit to sa metallic and ceramic nanomaterials. So, dito, meron tayong planetary milling machine. Sa planetary milling machine, hindi siya pagkaraniwan na milling machine lang sa workshop, kundi ito ay umiikot kaya nga planetary. Tapos sa loob ng ating milling machine, nandun yung milling balls. Siya yung nag-grind or nagka-crush dong ating mga materials. So itong sa picture na to, ka-crush niya, then magpo-produce ng mga maliliit, no? So this is nanomaterial. Dito nga lang, mataas ang thermal stress at kailangan ng napakalakas na energy. Medyo matagal ang proseso niya kasi gigilingin siya or gagrind siya. So possible makontaminate yung mga particles. So ngayon, doon tayo naman sa isang proseso, chemical or chemophysical reaction. Ayan. Ayan, sa bottom-up chemophysical production process. Sabi mo nga kanina, dito simula ka sa atoms or molecules, i-assemble mo siya, sasama-samahin mo by clusters at tawag, then makapag-produce ka ng nanoparticles. So dito, chemical process ang gagamitin. Para kang scientist to the rito, no? To the max level. Ayan. Dito more complex, of course, kasi you're dealing with atoms and molecules. Sasama-samahin mo siya. Ang process naman dito, aerosol, precipitation, or sol gel. Ayan. Tingnan natin yung picture sa ilalim. So, ito siya, no? Atoms and molecules, pagsasama-samahin mo. So, hanggang sa maging germs or nanoparticles na siya. Then, pagsasama-samahin mo, magfo-form siya ng agglomerated crystals. Sa proseso nito, pwedeng liquid phase o gas phase. Kung liquid yon, yung iyong nanomaterial, kasi may mga liquid tayong nanomaterial eh. Pwedeng precipitation, sol gel or hydrothermal. Pwede na tayo lalalim dyan. Yung gas phase naman is aerosol processes. Kapag gas yung or films or powders yung ipoproduce mo. Pwedeng flame hydrolysis or spray hydrolysis. Pag hydrolysis, ito yung kinukuryente. Sample. Sa gas phase, kapag
kapag aerosol processes, kadalasan ng ginagawa rito, ang nanomaterial mo ay powder or film. Example, itong nanoceramic tint. Or pwede ring powder coating. Ito yung powder, yung sa sobrang liit niya, kapag kinoating mo siya or parang siyang pintura, parang original paint na siya. So nag-e-embed talaga siya doon sa material na akala mo is original color niya. That is powder nano coating. Maraming gumagawa niyan dito sa Cavite. Okay? Dito sa powder nito, sa aerosol processes, kailangan mo ng homogeneous nucleation or solution. Okay? Ito yung nucleation. Okay? So, kailangan mo rito ng solution. Pwedeng liquid or vapor. Or ito yung mga atoms and molecules. Ito nga yung bottom up, no? Or chemo-physico process. So, target mo is makabuo ng nanomaterial itong crystal. So, ito, no? Parang kukuryentehin mo siya. Okay? Then, sa pagkuryente mo, dito nag-form, kailangan mo ng solution yung tubig. Tsaka yung atoms na gagamitin mo. Dito magko-combine sila by using nucleation. Tapos, magpo-form na siya. Then, ito na yung nanomaterials mo. Magiging crystal na siya, no? Or, magso-solid na siya. Yung crystal, inuulit ko, hindi siya yung mukhang crystal, kundi yung kanyang structure ay crystalline solid. Solid siya. Lahat ng solid materials ay may crystalline structures. Lalo na yung mga bakal, talagang solid ang crystalline structure niyan. So that is nucleation. Okay. Then after that, no? So magbubuo na siya, tawag doon ay supramolecular structure. Tulad sa picture natin, pinagsama natin yung melamine tsaka cyanuric acid. Nakabuo tayo ng cyanuric melamine. So that is supramolecular structure. Patungo na to sa crystalline structure na that will be our nanomaterial by using bottom-up process. Tama, bottom-up. Top-down pala. Sorry, baliktad. Top-down pala tinutukoy ko. Yung chemo-physico process. Yung palalakihin. Yung bottom-up, yung sa milling. Tama ba? Ay, kalito. Tama, top-down. Ayan. Top-down milling process. Ito yung paliliitin mo, gigilingin mo, or i-grind mo, ika-crushing mo, or ika-cut mo sa milling by using rotary cutters, yung mga umiikot na cutters. So class, that's all. Maraming salamat sa pakikinig. Okay, congratulations pala sa mga napili ni Sir Josh. Napakaganda po ng sagot. Okay, so hindi na kailangan pagpilian pa. Dahil napakaganda ng mga sagot. So tayo kay Ner Hussein Halim. First of all, before I share my answer, I would like to thank, okay, salamat po. Biodiversity is indeed a creation of our Almighty. It is creation that we live such a beautiful planet. So, kailangan talaga ma-appreciate mo muna, no? Para makapag-isip ka ng solution, ma-appreciate mo yung isang bagay, lalo na tinitirahan mo natin. Our biodiversity consists of different valuable and great living species, including ours. If I were to do things that could help to protect our biodiversity, what I can do to first is to create, okay, a campaign that focus on advocating people in our society. O, di ba? Napaka-realistic, kayang-kayang gawin. Hintayin ko to, yung mga advocacy na ito. Doesn't matter if I created a big or small platform for my advocacy. What really matters is that I am doing it to save and protect our biodiversity. Tama, kahit maliit siya, kahit wala makakapansin, basta gawin lang natin. In addition, you and I can do simple things to protect our diversity. This includes putting our waste into its proper disposal. Back then, I have also joined in a school event. My classmates and I joined planting trees program where we were tasked to plant trees in order to help our nature regain its beauty. My message is you can help our biodiversity even in the simplest things
recycling household waste, creating a campaign, or joining a tree planting event. What matters what you do matters, and if you start now, it create a helpful development in the future. Pakaganda. So check-in box, Mr. Hussein Halim. Ito naman tayo. Axel Jan Cutter. In my own perspective po, maraming paraan para maprotektahan ang ating biodiversity. Halimbawa na lamang ito ay hindi pagbili ng mga produkto galing sa mga endangered species. Tama. Tapos, kasi kapag walang bumibili, walang 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 kukuha noon kasi walang bumibili. Tapos, pagse-segregate ang basura ng maayos sa paraan para hindi dumagdag sa polusyon. Kayang-kaya natin yan. Pangalawa, yung pagsali sa mga tree planting o cleanup drive activities sa community kahit once a month lang. Kasi malaking bagay na po yun. Kaya mag-volunteer. Pangatlo, paggamit ng social media para mag-share ng tamang impormasyon. Hindi yung puro about sa politics o yung mga nauusog na trend ngayon. Pagpapaliwanag din sa ibang tao na kapag nasira ang biodiversity, tayo rin ang mahirapan at magresulta lamang yun ang kawalan ng malinis na hangin, kawalan ng pagkain at mas lalong lalakas ang mga bagyo. Tama, o iba pang natural phenomena. Which is nararanasan na natin ngayon. Grabe yung Super El Nino. Which is hindi na nami-media dahil ang media ay nakafocus sa politics. Nangyayari sa away-away ngayon sa gobyerno. Hindi natin kailangan maghintay sa gobyerno. Kasi kung tayo mismo ang kikilos, kahit palit ay malaking epekto na yun. Maniniwala pa ako na kapag protekta natin ang kalikasan, protektahan na rin natin ang sarili natin. Hindi lang sarili natin, kundi yung ating future generation, yung iyong magiging apo. Salamat po, Axel Jan Catalan Halim. Please check your inbox. Thank you po.